Magandang araw mga bata! Ako ang magiging guro ninyo sa araw na ito. Bago natin simulan ang ating aralin, atin munang tukuyin kung ano ang mga isinasaad sa larawan. Ano ang isinasaad sa unang larawan? Magaling! Ang isinasaad sa unang larawan ay sumasayaw. Ikalawang larawan. Mahusay! Ang isinasaad sa ikalawang larawan ay tumatakbo. Ano naman ang nasa ikatlong larawan? Magaling! Ang isinasaad na kilos sa ikatlong larawan ay kumakain. Ang ikaapat naman na larawan ay magaling! Ang nasa ikaapat na larawan ay kumakain. Pawang ang inyong mga sinabi ay isang pandiwa o sa isalitang Ingles, ito ay verb. Tayo ngayon ay nasa ikasiyam na linggo ng ating aralin. Ang inyong tagapag-ulat at magsisilbing guro sa araw na ito ay si Binibining Irene Bigadin na nagmula sa BEd 1A. Narito naman ang mga layunin na aking inaasahan sa aking mga mag-aaral sa pagtatapos ng ating aralin. Ang una ay natutukoy ang mga bahagi ng pangungusap. Mayroon tayong siyam na mga bahagi ng pangungusap. Ang una, pangalan. Ikalawa, panghalip. Ikatlo, pandiwa. Ikaapat, pang-uri. Ikalima, pang-abay. Ika-anim, pang-angkop. Ikapito, pangatnig. Ikawalo, pantukoy. At ang ikasyam, ang pang-ukol. Ang ikalawa naman na inaasahan ko sa aking mga mag-aaral ay nagagamit ng wasto ang mga bahagi ng pangungusap. Ikatlo, nakabubuo ng isang talumpati gamit ang wastong bahagi ng pangungusap. Ngayon ay atin ang alamin kung ano nga ba ang pandiwa. Ang pandiwa ay ang salitang nagbibigay buhay sa pangungusap dahil nagsasaad ito ng kilos o galaw ng isang tao, hayop, o bagay. Ito rin ay binubuo ng salitang ugat at panlapi. Bigyan natin ng halimbawa. Una, pumunta. Ikalawa, sumakay. Ikatlo, nagsulat. Ikaapat, tumakbo. At ang ikalima, bumili. Ngayon, ay bigyan naman natin o gawin natin ito sa pangungusap. Ang una, pumunta. Pumunta ako kanina sa parke. Ang ginamit natin dito na pandiwa ay pumunta. Ikalawa, sumakay. Sumakay ako ng jeep papuntang eskwelahan. Ang ginamit kong pandiwa ay sumakay. Ikatlo, nagsulat. Nagsulat ako sa kwaderno. Ang ginamit kong pandiwa ay nagsulat. Ikaapat, tumakbo. Tumakbo ako ng matulin. Ang ginamit kong pandiwa ay tumakbo. Ikalima, bumili. Bumili ako sa sari-sari store ni Aling Nena. Ang ginamit kong pandiwa ay bumili. Pawang ang aking mga sinambit o sinabi na mga salita ay mga salitang pandiwa na nagsasaad ng kilos o galaw. Atin namang tukuyin kung ano nga ba ang salitang ugat. Salitang buo ang kilos. Halimbawa, takbo, iyak, luto, laro. Ano naman ang panlapi?
Ang panlapi ay isang morpema na ikinakabit sa isang salitang ugat upang makabuo ng isang bagong salita o anyo ng salita. Ang mga panlapi na ginagamit ay na, ma, nag, um, in, hin, Ngayon ay ating bigyan ng halimbawa upang inyong mas maunawaan. Halimbawa, nagluto. Ang salitang ugat ng nagluto ay luto, at ang panlapi na ginamit ay nag. Narito naman tayo sa aspekto ng pandiwa. Mayroon tayong 3 na aspekto ng pandiwa. Ang una, naganap o pangnagdaan. Ikalawa, nagaganap o pangkasalukuyan. Ikatlo, magaganap o panghinaharap. Natin namang bigyan ng kahulugan ang naganap o pangnagdaan na aspekto ng pandiwa. Ito ay ang kilos o galaw ay nagawa na, tapos na, o nakalipas na. Ginagamitan ito ng mga panlaping na, nag, in. Ngayon ay ating bigyan ng halimbawa ang mga salitang ito. Nagpunta. Ito ay may salitang ugat na punta at may panlaping nag. Ikalawa, kumain. Ito ay may salitang kain at may panlaping Ikatlo, inayos. Ito ay may salitang ugat na ayos at may panlaping in. Ika-4, tumakbo. Ito ay may salitang ugat na takbo at may panlaping Ika-5, natapon. Ito ay may salitang ugat na tapon at may panlaping na. Ngayon, ay bigyan naman natin ng halimbawa ang mga pandiwa sa pangungusap sa aspektong naganap na. Ang una, inayos ko na ang mga gamit na dadalhin ko para bukas. Ginamitan ito ng pandiwang inayos. Ikalawa, tapos na akong kumain. Ginamitan ito ng pandiwang kumain. Ikatlo, nagpunta ako sa simbahan. Ginamitan ito ng pandiwang nagpunta. Ika-4, natapon ang tubig sa lamesa. Ang ginamit na pandiwa ay natapon. Ika-5, tumakbo ako ng mabilis. Ginamitan ito ng pandiwang tumakbo. Ang mga salitang aking nabanggit sa bawat pangungusap ay nagsasaad ng mga pandiwa na may salitang kilos sa pangungusap o sa aspektong naganap na. Narito na tayo sa ikalawang bahagi na aspekto ng pangungusap o pandiwa. Ang kilos o galaw ay kasalukuyang ginagawa, ginaganap o nangyayari. Ito ay ginagamitan ng mga panlaping na, nag, in. Atin ang bigyan ito ng mga halimbawa upang inyong mas maunawaan. Una, natutulog. Ito ay may salitang ugat na tulog at may panlaping na. Kalawa, kinakain. May salitang ugat na kain at may panlaping in. Ikatlo, nag-aaral. Ito ay may salitang ugat na aral at may panlaping nag. Ika-4, umiiyak. May salitang ugat na iyak at may panlaping Ika-5,
tumatakbo. May salitang ugat na takbo at may panlaping Ngayon ay nalaman na natin kung ano nga ba ang ikalawang aspekto. Ngayon ay bigyan natin ng halimbawa ng pandiwa sa pangungusap sa aspektong nagaganap. Ang una, ang sanggol ay natutulog. May pandiwa ito na ginamit na natutulog. Ikalawa, ang sorbetes na kinakain mo ay natutunaw na. May pandiwa ito na ginamit na kinakain. Ikatlo, nag-aaral ako ng mabuti. May pandiwang ginamit na nag-aaral. Ikaapat, umiiyak ang bata sa lansangan. Ito ay ginamitan ng pandiwang umiiyak. Ikalima, ang bata ay tumatakbo sa kalye. Ito ay may pandiwang tumatakbo. Pawang ang aking mga sinabi na mga salita sa bawat pangungusap ay nagsasaad ng kilos o galaw bilang isang pandiwa sa aspektong nagaganap. Ngayon ay dumako tayo sa magaganap o panghinaharap na ikatlong aspekto ng pandiwa. Ito ay ang kilos o hindi pa nagagawa, nagaganap o gagawin pa lamang. Ginagamitan ito ng mga panlaping ma, mag. Halimbawa, una, matutulog. May salitang ugat na tulog at may panlaping ma. Ikalawa, magpupunta. Salitang ugat nito ay punta at ang panlapi naman na ginamit ay mag. Ikatlo, magluluto. May salitang ugat na luto at may panlaping mag. Ikaapat, maglalaba. May salitang ugat na laba at may panlaping mag. Ikalima, maliligo. Salitang ugat nito ay ligo at ang panlaping ginamit ay ma. Ngayon ay nalaman na natin kung ano nga ba ang ikatlong aspekto na magaganap pa lamang. Ngayon ay atin ang bigyan ng halimbawa ng pandiwa sa pangungusap sa aspektong magaganap pa lamang. Ang una, matutulog ako ng maaga mamayang gabi. Ginamitan ito ng pandiwang matutulog. Ikalawa, bukas ay magpupunta kami sa parke ng aking mga kaibigan. Ginamitan ito ng pandiwang magpupunta. Ikatlo, sa aking kaarawan ay magluluto si nanay ng spaghetti at pansit. Ginamitan ito ng pandiwang magluluto. Ikaapat, maglalaba ako mamaya pag-uwi ko galing sa eskwelahan. Ang ginamit na pandiwa ay maglalaba. Ikalima, maliligo kami sa ilog. Ano kaya ang ginamit na pandiwa dito? Mahusay! Ang ginamit na pandiwa sa ikalimang halimbawa ay maliligo. Ang mga salita na aking binanggit sa bawat pangungusap ay pawang nasa aspektong magaganap pa lamang. Kayo ba ay may katanungan o may hindi naunawaan? Maaari niyo akong tanungin para nang sa gayon ay mas maunawaan ninyo ang ating aralin. Atin muling banggitin isa-isa ang tatlong aspekto ng pandiwa. Una, naganap. Ikalawa, nagaganap. At ang ikatlo ay magaganap pa lamang. Mahusay! Ngayon ay natuto na kayo. Atin ang gawin ang inyong pagsasanay. Ang panuto, tukuyin ang mga salitang ugat na ginamit sa salitang kilos o gawa.
Isulat ito sa kabilang saknong at gawin naman ito sa inyong sagutang papel. Para naman sa inyong ikalawang pagsasanay, narito ang panuto. Tukuyin ang mga aspekto ng pandiwang naganap, nagaganap at maggaganap na naginamit sa pandiwa. Isulat ito sa kabilang saknong at gawin ito sa inyong sagutang papel. Inyo bang naunawaan ang ating panuto? Mahusay! Para naman sa mga sanggunian na aking ginamit, narito at nakalista ang aking mga ginamit para sa aking aralin. Maaari niyo itong buksan upang mas mapalawak pa ang inyong kaalaman sa ating aralin na pandiwa. Muli, ang inyong guro at tagapag-ulat sa araw na ito. Ako si Binibining Irene Bicadin na nagmula sa BEd 1A. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa muli.